Adlong Biyernes, September 20, 2013. Niyang mga detalye sa News Patrol. 2 milyon pesos nga reward ang gihanyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa duha kagikatahapang responsable sa pagpamomba sa duha ka mall. Niyang report ni Roderick Salas. 2 million pesos. Kini ang gihanyag nga reward ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa makadakop sa duha ka mga gikatahapang namumba sa sinihan sa SM City Davao Gaisano Mall Lunes sa gabi. Pinaagi sa CCTV footage sa mga malls na ilhan na gayud ang physical profile sa mga suspetsado. Do not make any contact with government within 48 hours. May patong ako sa inyo. It's 1 million. Sa CCTV footage sa may ticket booth sa SM City Davao, alas 6:39 sa gabi, makita kining lalaki nga nakasuot og puting t-shirt nga naay nakasabit nga jacket sa apaga nga mo'y giingong suspetsado. Human sa halos usa ka oras, migawas ang suspect, suot ang jacket niini og nakaball cap. Samtang ang CCTV sa Gaisano Mall, nakuhaan sab kining lalaki alas 8:19 sa gabi. Ang suspetsado, 5'5 to 5'6 ang gitas-on, pution, medyo payat o gibana-bana ang lampas 30 ang pangidaron. Na-trace sab sa mga pulis pinaagi sa nakuhang battery pack sa post-blast investigation nga MSNHK nga nasayarang usa lang katindahan ang distributor niini sa Davao City. Ug sa CCTV footage sa tindahan, makita nga mipalit og 21 ka buok baterya pasado alas 4 sa hapon. Ang ikaduhang suspetsado, halos pare-pareho lang physical profile sa unang suspetsado sa SM Ecoland Mall. They may be wanting to prove something. They may want to make a statement that we can do it here in Davao City. Sumala ni Mayor Duterte, trabaho sa mga otoridad nga siguraduhon ang kahuluwasan sa katawhan. We do not guarantee 100%. What we can guarantee is the 100% effort of the military and the police and of government to prevent or suppress those kind of activities. Tungod sa nahitabo, gimando sab sa mayor ang masugot pang inspeksyon sa mga malls, hotels o sa tanang taong musulod, rekisahon sa mga gwardya ug pulis. And this is the imprimatur of all of us here in this table. You will be asked to remove your cap, hat, and shades and everything. And if you do not want to do it, you will be denied entry. Sa karon, padayon pa ang ginahimong cross-matching examination sa mga narecover nga debris sa mibusikad nga bomba aron masuta kung may kalambigitan ba kini sa laing pagpamomba sa Mindanao. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Migawas sa post-blast investigation sa SITG nga gisulod sa Tumblr ang nga component sa explosives nga gipabuto sa sinihan sa SM Ecoland o Gmall. Ug sukwahe sa unang migawas nga investigasyon nga tin canned ang gisudlan sa eksplosibo. Wala pa hinoy nasubay nga grupo ang mga otoridad kung kinsang signature kung iladong grupo o individual nga eksperto sa paghimo sa susamang IED. Just to show fear. Walay shrapnels, walay metal fragments na pwede maka-hurt sa tao. RDX o PETN ang iyang main explosives or explosive filler. Minusad na og masugot nga clearing operation ng mga otoridad sa Zamboanga City sa padayong kagubot didto sa usa ka sundalo ug 8 ka MNLF ang patay sa engkwentro kagahapon. Si Francis Magbanwa sa report. Subling nagkaengkwentro ang militar ug sakop sa MNLF faction sa Santa Barbara, Zamboanga City kagahapon. 4 ang samaran, 8 sa sakop sa MNLF ang namatay sa engkwentro. Usa sab ka sundalo ang gikareport nga naigo sa sniper. Laing mga balay sab ang nangasunog sa Santa Barbara ug Barangay Riondo. These are pocket resistance because our troops are on clearing operations. There are still remnants, but these are very few. Today we are enjoying relatively much more peaceful climate in comparison to the other days that we had. Laing 15 sab kasakop sa MNLF faction ang nadakpan atol sa engkwentro sa Sitio Bugok, Tanta Catalina, Zamboanga City. Gipailong dayon sila sa paraffin testing ug gihikay ang kasong rebelyon. Muabot na sa 89 ka mga MNLF ang nadakpan, 78 ang namatay. By that we mean they run checks on
these alleged MNLF members, 15 in all, were apprehended. Now they are readying the charges to be filed in court. Gibalik na sab sa operasyon ang Zamboanga International Airport kagahapon. Duha lang ka flight ang gitugtang makabiyahe, usa sa PAL ug usa sa Cebu Pacific. Francis Magbanwa, ABS-CBN News, Zamboanga. Nang-eskwela sa Ateneo de Davao University ang mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University nga na-stranded dinhi human miulbo ang kagubot sa Zamboanga City. Niyang report ni Hernel Tocmo. Wala na makauli pa ang 23 ka mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University sukad pa niadtong September 6. Kay diretso na silang na-stranded sa syudad. Human sila miapil sa 28th Mindanao Parliamentary Debate Championship sa University of Mindanao. September 9 unta sila muli sa Zamboanga. Apan gikan sila ang mga flights tungod sa standoff. Hinuon, giatiman sila pag-ayo sa organizers, hasta hotel accommodations, bisan sa pag-sit-in sa klase sa Ateneo de Davao University, hasta paggamit sa library o pagtambong sa mga activity. Sobrang welcome kami and we feel less anxious because of their hospitality. We're just here parang to be productive and to cope up. Yung parang hindi mawala sa isip namin yung mga lessons. We have confirmed from them that they were already wanting to read books. That's why we offered the library. But at the same time, we also offered our guidance office if they want to talk to a counselor, should they feel the need. Mapasalamaton kayo mga estudyante kay gawas nga nakabalik sila pag-eskwela, temporaryo mahupay sabang ilang kabalaka sa ilang pamilya sa Zamboanga. Hernel Tocmo, ABS-CBN News. Sigurista nga ang mga sundalo karon kay nagpabakuna sila og tetanus toxoid aron dili dayon maimpeksyon o galing maigo og landmine sa NPA. Nasay bakuna kontra hepatitis B ug human papilloma virus. Ni ang report ni Paul Palacio. Nanguna sa nagpabakuna kontra hepatitis B si Major General Ariel Bernardo, Commanding General sa 10th Infantry Division. Kay walay garantiya nga makalikay ang mga sundalo sa sakit nga hepatitis B, bisan og himsog pa kini kay nagsigi og exercise. It's better now to administer higher dose agad to be sure that they will not be infected. Gatusan sab ka mga sundalo ang nagpabakuna og tetanus toxoid. Naniguro sila, human na diskubrihan nga naay komponent sa hugaw sa tao ang landmine sa mga rebelding NPA ug tayaon pa kaayo ang mga kabilya nga gipanghalo sa eksplosibo. Apil sa nagpabakuna si Private First Class Nestor Garcia kay mobalik dayon siya sa bukid alang sa operasyon. Please, di na ta kayo worry ba nga in case tra sa pangitabo nga para sa mga landmine, maigo mga simbako lang. Di ta dali mga tetanus. This is a nationwide vaccination. Tapos na po tayo sa Luzon, then sa Visayas, then sa Mindanao ngayon po. Medical findings would say that soldiers are vulnerable with these diseases. Very vulnerable kami we're always in combat. Metallic fragments, ititreat nitong tetanus toxoid. Apil sa gipang bakunahan ng human papilloma virus ang mga babaeng sundalo sa 10th ID. Tinuig nga ginahimo ang vaccination sa mga sundalo. Paul Palacio, ABS-CBN News. Mga kapamilya, sa sab nato ang kung unsay mga ulahing katikaran dina sa DXAB pinaagi kang Alan Abais. Panel sa komentaryong isyong balita. Okay, salamat sa tuang may buntag Mindanao portion ta diri atong mga tuki sa DXAB. May buntag din na og mayo atong buntag karon kanay mga development karon nga tuang Davao City Police Office may kalabutan ining post-blast investigation. Good development gumikan kay nanatay malantawan nga posible nga ikadakop aning duha ka mga suspect dinhi ha. Ang ato lamang dinhi daghan mo ni sakay dinhi karon sa mga issue sa pagbomba sa Dakbayan sa Davao. Wa man tay giingon og delikado kay sumala pa sa tong kapulisan nga wala may shrapnel tong naisigutan nga twin cinema bombings. Ang ato dinhi karon by after magud niadto daghan ang mga naga-text dinhi nga naay namatay na napoy bomba atong hangyo sa taga Davao nga di ta mosakay gid nini kay naa atong otoridad naga tuyok may kalabutan ni anabay kay kung ato pang pasamutan ang nasigutan nga problema, ang ato lang gihapong syudad ang magbangutan. Tama na nang vigilanta, pero ayaw palabii nga makahatag ng alarm sa uban pa pod nga mga bisita nato sa Dakbayan sa Davao. Pero ang pasalamat kay bisan pa man tuod niini mga issue sa pagpamumba, naatay mga dagko nga tigom. Ato na lang gisayt nga example dinhi
ang tigom sa Iglesia ni Cristo, ugma ang ilaha pong event, starting sa ilang event dito sa Crocodile Park na, dako kayo nga area na. Indikasyon ka na nga not affected ang atong Davao City. And then, napagyapon ta sa punto, wa pa napapasbay sa kining pag-ila. Nga ang syudad sa Davao, ika-upata nga pinaka-safety nga syudad sa tibuok kalibutan. Ang hangyo lamang usbunta, ayaw intaon mo pagbinuang, pagtinunto kay luoy na kay nga ato ang mga taga-DCPO sa pagsuroy. And then luoy po ang taga-PCC nga nag-ingon, gikapoy na ang ilahang iro. Naatay panawagan ito, no? Missing kini. Asa naman tong atong missing ni kung kinsa man ang nakakita ka nga Imigdio Mante Seniora, baliw kunta ka ang asawa nini nga si Maria Divina Mante sa numerong 0946-2379-322. Ikaduha, kung kinsa man po na nakakita kang Abner Maliwanon, palihog kunta ka ang inahan nini nga si Antonina Maliwanon sa numerong 0930-2745-253. O taod-taod na po ni gibilin sa buutan nga taxi driver ang kini nga matang sa sunata ni. Nindot ra ba kay ni makatulog yung tao patugtugon po ni kining violent din hibay. I-claim kini and estudyante daw ang tagyan ni. And unang na-mention ni nga naa diha nagatungha sa City High. Una nga to lamang nga sayron ug unsa may mga naa diri sa Davao City bay nga maayo nga mga events ato ning pong pasalamatan kay wa ta nagpaapekto luyo sa mga itik na to ang mga kapulisan nila nagasulbad ani nga kaso sa bombing diri sa Dakbayan sa Davao. Salamat. Salamat ta nga wa daw tay angay pang kabalakan og will maintained ang ato ang peace and order sa Dakbayan sa Davao. Salamat ug maayong buntag Mindanao. Salamat Alan Abais. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Mga kapamilya, we have been a witness to the fast-growing BPO industry here in Davao, and we would like to know how we can be a part of this global sunrise industry. This morning, we have with us someone from the BPO industry and from one of the first BPO locators dito sa Davao, which is Sutherland Global Services. Please welcome the Associate Vice President for Service Delivery, Mr. Miguel Antonio Lorenzo. Good morning, may buntag, Sir Miguel. Morning, salamat Claude. Sir, please use your mic. Mayang buntag. Ayan, sir, Sutherland is known as the first, very first global locators employers here in Davao. Now we see other players, following the lead. Can you share more about your new campaign, which is Go Glocal? What does this mean? Definitely, I can share that. Go Local with Sutherland means us Davaoenos, we can have global careers with Sutherland. Just here in Davao, we don't have to leave our hometown, and we can experience global careers get a chance to have employment at a global scale. They even actually can travel for work with our other locations around the Philippines and even worldwide as part of their work and training. That's the essence of going local with Sutherland. We bring global jobs to your hometown. Wow. I'm sure there are a lot of interested viewers who wants to be a part of this organization. How can they apply, sir? Very easy. Every daytime, you can visit us at our recruitment office at the corner of Villamore Street and Jacinto Extension, just across Bangko Central. Today, if you want to catch us, we have our Hiring Express at Agdao Barangay Hall. And then next week on the 27th, we have another Hiring Express event in the Kalinan Barangay Hall. And also, the night of the 27th, we actually have a nice carnival event, recruitment event. If you come over with your resumes, come over to our parking lot of our site on the 27th for a hiring event also. Ayan. Adto na mga kapamilya sa mga nagpangita og trabaho, and you also have your website, sir? Yes, do visit us. Log on to www.sutherlandglobal.com. Ayan. Thank you so much, Associate Vice President for Service Delivery of Sutherland, Mr. Miguel Antonio Lorenzo. Daghang salamat. Mga kapamilya mo, balik pa ang May Buntag, Mindanao.